tingnan ninyo. Kasi ito may papakita ako sa inyo Dito makikita mo, grabe ang tapang na, ang lakas ng loob nito pero medyo sabit-sabit din itong alin na to. Ito panoorin nyo to. Other than being President of the Republic of the Philippines. So, Sandali, walang audio. Ayan. Then why didn't she run? If she had it in the bag, she should have... Dapat tumakbo siya. Sorry. Kasi, di ba, I mean... Ayan, nagkomento siya tungkol, tinanong kasi siya tungkol doon sa ano masasabi niya sa sinabi ni VP Sara Duterte na kanya na daw yung presidency. Pero hindi siya tumakbo. Ito tingnan niyo yung logic ng babaeng to. Etong babaeng to wala talaga sa hulog Alam mo talagang sablay Sablay talaga mag-isip. Alam mo, minsan talaga mapapaisip ka, minsan kailangan nasa kusina na lang kayong mga Hindi, minsan lang. Hindi naman lahat. May mga matatalino naman babae. Pero yung mga ganitong logic, dapat sa inyo ilaw na ng tahanan. Yun lang. Other than being President of the Republic of the Philippines. So kindly, would you like to comment on that one? Then why didn't she run? If she had it in the bag, she should have... Dapat tumakbo siya. Sorry. Ete. Alam mo kung bakit? Kasi hindi siya ganid sa pagkain. Pagkain tuloy. Sorry naman. Medyo kasi parang busog Anak ng tutsang kalabaw. Sorry naman! Hindi. Hindi po kasi siya ganid sa kapangyarihan. Alam mo, kung ganid siya sa kapangyarihan, buong survey, siya ang number 1. Malayo-layo pa si Marcos. Kahit nga yung kapatid ni Marcos inamin na kailangan nila ng tulong or else talo si Marcos. Yun ang sinabi ng kapatid niya Kasi panalo na daw si Duterte noon. Kapatid niya nagsabi noon, mas magaling ka pa. Hindi mo Neneng. Ining, bata ka pa, Ining. Marami ka pang Hindi, marami na palang nakain. Sorry naman. Hindi kasi sasabihin ko sana marami pa siyang kakainin. Tila marami nang nakain. Sorry naman. Kasi 'di ba, I mean, what was that statement for? Then she should have filed to be president. What is that statement for? Para saan daw yung statement? Oh my golly. Kung ganito ang mga congressman natin, ewan ko sa inyo. Kasalanan niyo, binoto niyo yung mga ganyan What is that statement for? Alam mo kung bakit? Sinagot lamang niya yung sinabi ni si Kongkon. Ano mo pangalan nung na yun? Si Kongkon. Sinagot lang niya. Sandali, asan na ba? Sumabit tong earphone ko Sinagot lang po niya yung sinabi nung Kongkon na yun. Na na nangangarap daw siya maging presidente. Ang linaw na sinabi niya, hindi ako nangangarap maging presidente. Kasi akin na yan, tinanggihan ko na lang yan. Ako na dapat ang panalo dyan, number 1 ako sa lahat ng survey. Akin na dapat yan, and yet tinanggihan ko. Yun ang context nun, sagot ka na sagot nang wala kang alam. Ang bira ka, sakit ka sa bangs. Tumahimik ka na lang kung wala kang alam. Run for president, but she didn't. Tumahimik ka, alam mo kung bakit? Panoorin mo ito panoorin mo ito para malaman mo. Ayan. Tinabla ng isang kongresista ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na sa kanya na ang pagkapangulo noong 2022. Sabi ng mambabatas, bakit hindi ka tumakbong presidente noon? Nagbabalik si Marian Enriquez. Kung tutuusin, si Vice President Sara Duterte na raw dapat ang Pangulo noong 2022. Sinabi niya mismo yan. The presidency of 2022 was mine already. Sagot naman ni House Assistant Majority Leader Pami Zamora, 2025 na 20, di ba? Ngayon mo pa sasabihin yan? Di sana tumakbo siya. Pero bakit nga ba nasabi ni VP Sara na solid na sa kanya ang suporta noong 2022 kung tumakbo siyang Pangulo? Nag-ugat yan sa pahayag noong... Ayan, nag-ugat yan sa pahayag ni Kong Hunghang. Ay, Hunghang. Ano ba pangalan nito? Lagi ako nawawala Kuanghang. Ano ba pangalan? Sinagot lang niya yan. Hindi lang niya basta sinabi yun.
Si ate hindi nakikinig eh. Hirap sa'yo, te. Babad ka sa Netflix eh. Tsaka chichirya eh. Kaya hindi mo alam yung nangyayari. Te, sumagot lang siya sa sinabi nito. Ni House Assistant Majority Leader Jay Kong-hoon. Kong Hoon pala, Kong Hoon. Nagsimula ang gulo ng I stand corrected. nangarap daw si VP Sara at ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging presidente ang bise. Banat dyan ni VP Sara? Huwag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila sa mga personnel ng Office of the Vice President. Yan naman talaga ang totoo. Nagko-coordinate. Alam mo ito ayos ng sagot ni VP Sara Duterte. 'Di ba? Yung confidential funds. Sabi niya tinanggal. Ano sagot niya? Kung ayaw nyo, bahala na po kayo. I trust the budget of the OBP dito sa House. Pero anong ginawa ninyo? Dinikdik nyo ng dinikdik yung mga personnel ng OBP. Doon po nagalit si VP Sara Duterte. Hindi po kung saan-saan. At the same time, yun ang dahilan kung bakit nagkakagulo tayo ngayon dahil sa pambabastos ng Kamara sa mga tao. Hindi binibigyan ng due process ito mga tao, basta-basta na lang kinukulong. Diyan nagalit si VP Sara Duterte. Tapos humirit ngayon si Congressman Ngue. Sabi niya, nagkagulo daw ito dahil sa nangangarap si VP Sara Duterte na maging presidente. Sumagot ngayon si Vice President Duterte. Sinabi niya, kung gusto ko maging presidente, di sana noon pa. Noon pa, ang ratings ko ang taas-taas, ang survey ko ako nangunguna, ang layo ni Marcos. Sana ako na ang tumakbong presidente. Tandaan mo, administrasyon ang tatay ko noon. Presidente ang tatay ko noon. Mantakin mo, incumbent ang dating mo noon. Bakit incumbent? Kasi Duterte yung nakaupo eh. Makinarya na sa Duterte. Siguradong sure win ito. Ang taas pa ng rating ni Pangulong Duterte. Bit-bit ngayon niya ni VP Sara Duterte. So yun ang dahilan kung bakit niya sinabi yan, ating chichirya. Ano pangalan nun si ate? Yun ang dahilan. Ikaw hihirit-hirit ka ngayon. Bakit niya pa sinabi yun? Ano ba siya? Kaya manood ka kasi ng news. Di ka nanonood ng news eh. Matatanda ang isinugod sa ospital ang ilang opisyal ng Office of the Vice President nang sumama ang kanilang pakiramdam sa gitna ng pagdinig ng Kamara tungkol sa paggastos sa confidential funds ng opisina ni VP Sara. Giit ng mga mambabatas, hindi lalala ang sitwasyon kung sinagot na lang ng OVP ang mga tanong. You know, if there's smoke, there's fire. Hindi siya terrorism on our part na we're terrorizing the OVP. Had they answered the questions from the very beginning, then sana tapos na sana yung mga hearings ngayon. Samantala, natapos na ng kinontempt na OVP. Sinagot pa ulit-ulit. Sinagot ng mga assistant. Ma'am, hindi po namin alam. Ang nag-utos po si VP Sara Duterte. Kasi ang problema sa inyo, gusto nyong marinig yung sagot na gusto ninyo. Kahit hindi totoo. Sinagot na paulit-ulit na. Pinanood ko yan eh. Ano sagot nila? Ma'am, hindi po kasi ako. Ang niyan, sumang-ayon lang lang po ko. Binigay ko lang yung budget kasi yun ang utos sa amin ni VP Sara Duterte na boss namin. Paulit-ulit nila sinasabi yun. In front of VP Sara Duterte. If that is not true, malamang sa malamang sumagot si VP Sara Duterte. Sasabihin niya, ay sinungaling tong staff ko. Hindi totoo yan, wala akong sinasabi. Pero in front of VP Sara Duterte, etong mga tauhan niya sinasabi, ma'am, inutos lamang po sa amin ito ni VP Sara. Since siya ang boss namin, kailangan namin sundin. Ano ginawa ninyo? Kinontempt nyo. You could have asked VP right then and then. Sabi nyo,
Madam VP Sara Duterte, totoo ba na inutos nyo dito na ibigay yung pera doon kay Colonel ganyan-ganyan? A simple question, hindi nyo tinanong. Bakit? Ayaw ninyong pagsalitain si VP Sara Duterte. Kasi ang plano nyo talaga all along, gipitin ang mga tauhan ni VP Sara Duterte dahil alam nyo magagalit si VP Sara Duterte pag inano nyo yung tauhan niya. Kasi alam mo naman natin ng mga Duterte, pag tauhan nila ang ginigipit, ipagtatanggol nila yan. Ganyan si Pangulong Duterte, di ba? Nung ginipit ang mga pulis, ano sagot niya? Huwag nyo na silang idamay. Ako na. Ako responsible sa lahat ng patayang naganap. Ako na. Walang kinalaman nito mga general. Lagi niyang paulit-ulit sinabi yun. The same thing with VP Sara Duterte. Naandyan siya sa pagdinig. Mantakin nyo, nung una ayaw niya mag-oath. Hindi nyo ba napansin yun? Ayaw niya mag-oath. Di ba? Pero ngayon, para lang makapagsalita siya, sige, mag-oath na ako. Oh, nag-oath siya. Bakit? Kasi nga, gusto niyang ipagtanggol yung mga tauhan niya. Kayo, mga kongresista, alam ninyo na magagalit si VP Sara Duterte pag ginanyan ninyo yung mga tauhan niya. Alam niyo yan. Kaya nyo ginanyan yung mga tauhan niya. Gusto nyo talagang magwala at mang-away si VP Sara Duterte para magbitaw ng mga salita na pwede ninyong gamitin sa impeachment. And now, since nagalit si VP Sara Duterte, you're now using those words to impeach her. Ibig sabihin, yung script ninyo nasunod. Yung script ninyo na mapikon si VP Sara Duterte nangyari sa pamamagitan ng panggigipit nyo sa mga staff niya. Yun ang dahilan kaya may impeachment tayo ngayon. Naintindihan nyo? Diyan pa lang, sinunod nyo na yung script ninyo. Pinikon ninyo si VP Sara Duterte para talaga magalit siya. Again, bakit naman nagalit si VP Sara Duterte? Kasi alam nyo mga kababayan, ang mga Duterte, walang pakialam yan sa quote-unquote image. Sila, magpapakatotoo. Tanggapin mo sila o hindi, magpapakatotoo sila. Yan ho ang mga Duterte. Bahala na kayo kung tatanggapin nyo sila o hindi. Pero they will be true and honest to their feelings and to their loyalty sa mga tauhan nila. Eto namang si Congressman kalimutan. Ano ba yung pangalan nun? Ito. Ano pangalan nitong yan. Si Congressman ano? Chichirya na lang ha. Chichirya na lang ang tawag ko ha. Hindi kasi mukha siyang ano eh. The OVP, had they answered the questions from the very beginning, then sana tapos na sana yung mga hearings ngayon. Samantala, natapos na ng kinontempt na OVP Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez ang kanyang 10 araw na detention. Kasunod niyan, na-discharge na siya sa ospital. Kung maayos naman na ang lagay ni Lopez, wala na raw siyang dahilan para hindi humarap sa susunod na hearing bagamat wala pa yang schedule. Nagbabalita mula. Kita nyo, biglang tinanong nga dito sa press briefing na ito Ito. Yan. Tinanong dyan kanina. Other than being President of the Republic of the Philippines. Alam nyo, tinanong dyan kung bakit wala pang schedule. Alam mo, nung nagkakatinginan sila, hindi sila makasagot Alam nyo kung bakit? Kasi nga po, nakuha na nila yung gusto nilang makuha. Ano yon? Reason to impeach VP Sara Duterte. Nakuha na nila yon by panggigipit sa mga tauhan niya. At dahil sa panggigipit na yon, nagalit at nagbitaw ng salita si VP Sara Duterte. And those words na ginamit ni VP Sara Duterte, yun ang ginamit nilang dahilan to impeach her. In other words, nakuha na ng committee na yan yung goal nila na ma-impeach si VP Sara Duterte. So the question is ito. Amidst that the president is saying na wag nyo ituloy yan, it's just a waste of time, bakit hindi sumusunod si Romualdez? Binabastos ba ni Romualdez si Marcos? O baka naman pakitang tao lang yung sinasabi ni Marcos?
Kayo lamang po makakahusga niya, mga kababayan. I-comment nyo dyan sa ibaba at babasahin ko yung mga komento ninyo. At kung maaari, mag-subscribe na rin po kayo sa channel na ito. At tayo po'y magkaroon ng malayang pag-uusap dito sa ating channel at magkita natin yung mga inyong opinion. Pero para sa akin po, mga kababayan, yung tindi ng greed ni Romualdez sa kapangyarihan, yan ang magpapahamak sa bayan na to. At yan ang sisira sa gobyerno ni Marcos. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.